Ayan mga kapatid, ipagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po Kuya Melvs at sa lahat po ng ating pong mga kapatid at tagapakinig ngayon pong umaga na ito. So ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. So binabati natin ng happy birthday si Sister Elizabeth uh, Ruisan. Ayan, si Nanay Ruisan, yung asawa ni Brother Rod. Yan. Ang birthday niya ngayon. Purihin ng ating Panginoon. At gayon din po si Sister Dorcas. Ayan, happy birthday po. Ayan, September 16. So tayo po ay pag-aaral natin ngayon mga pagsubok sa daraanan. Ito po yung sa mga makalangit na dako. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga po na ito, patuloy kaming sumasamba sa inyo at nagpapasalamat kami. Inyo po kaming ginising, binigyan ng buhay, binigyan ng pagpapala sa bawat araw. Sa umaga na ito, O Lord, aking pong idinadalangin ang mga kapatid namin na may mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Inyo po nawang tulungan ng bawat isa at magtumibay kami sa pananampalataya. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo kaming mapalapit sa inyo kahit na maraming kahirapan na dumarating sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ito na pinagkaloob niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating sentrong text ngayong umaga, Kawikaan 3:11-12 o sa aklat ng Proverbs sa English. Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hamakin at ang kanyang saway ay huwag mong itakwil sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal gaya ng ama sa kanyang anak na kinalulugdan. So yung saway ng Panginoon, yung disiplina ng ating Panginoong Diyos ay huwag daw nating itakwil at namakin dahil ang saway ng Panginoon ay kanyang pagmamahal. Yan, pagmamahal na para tayo ay maituwid. Pagmamahal na para tayo ay maging matibay. Yan, ganyan din naman ang rason ng ating mga magulang, di ba? Sa panahon natin. Ginagawa nila yung disiplina na ito para tayo ay maging maayos. Para tayo ay maging disiplinado. Para ipakita sa atin na mahal nila tayo, di ba? Dahil ayaw nila tayong mapariwara. Ang mga magulang na mahigpit sa kanilang mga anak, makikita mo yung resulta kapag ka lumaki na. Sila'y mga mabubuting mga magulang na din. Sila'y mabubuting mga tao kapag ka lumaki na. Pero yung mga magulang na naging pabaya sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak pag lumaki na mga pasaway. Yan. Kapag ka hindi marunong magdisiplina ang magulang, paglaki ng mga anak, makita mo yung bunga. Kaya pala ganun yung anak niya. Kaya pala ganun yung ugali. Kaya pala ganun yung naging buhay dahil yung magulang ay hindi naging madisiplina. Pero syempre, wag din naman ng sobrang pagdisiplina. Baka naman magrebelde ang iyong mga anak. So yung pong sabi doon sa family council na ipapaintindi muna sa mga anak yung pong mga bakit siya dinidisiplina. So yun yung pinakamagandang paraan. Sabi dito sa mga makalangit na dako, dinadala ng Diyos ang tao sa mga lugar ng pagsubok upang makita kung magtitiwala sila sa kapangyarihan na nasa labas at mas mataas kaysa kanilang sarili. Siya ay tumitingin hindi gaya ng pagtingin ng tao. So yun po mga kapatid, ano? Ang sabi po dito, yung pinaka-purpose, yung makita ng mga tao na magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Na ang pagtitiwala sa Panginoong Diyos, tinitingnan na mas mataas ang Diyos kaysa sa sarili. Ayan, ibig sabihin hindi tayo kumpiyansa sa sarili natin, kundi nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Para nang sa ganoon, di ba, kapag tayo nagpalipad ng drone, o yung nasa aeroplano tayo, makikita natin yung mata ng mga, ganito pala yung mata ng ibon pag nasa himpapawid. Iba yung mata natin sa mata ng Panginoon. Iba yung paningin ng Panginoon sa paningin natin. So tayo mga kapatid, dapat tayo ay tumingin sa isang bagay na positibo. So ang ating Panginoon nakatingin sa future kung ano ang magiging maganda sa ating pong buhay. Kaya number one na dapat nating isialang-alang sa umaga na ito, yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Madalas na yung sinisira ang kaugnayan ng tao at binabago ang pagkakasunod-sunod na pinanukala ng tao na sakdal sa kanyang pagtantya.
So dito po mga kapatid, ano daw yung sinisira ng ating Panginoong Diyos? O yung pagbabago? Sinisira niya yung pagbabago, yung pagkakasunod-sunod ng panukala ng tao sa kanyang sarili. So hindi lahat ng panukala natin bilang isang mananampalataya nangyayari. Ito pa rin ay nasa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam ng Panginoon na mangyayari sa hinaharap eh. Kung ito ang mangyari, ito ang magiging damage. Kaya hindi niya ito pahihintulutan. Ayan. Kung ito yung mangyayari, ito yung magiging maganda sa pananampalataya ng mga tao na ito na nandyan. So, hinahadlangan niya minsan yung mga panukala natin na hindi natin ikabubuti. Yung mga pinapayagan ng Panginoong Diyos na mga bagay-bagay, yun yung mga panukala natin na makatutulong sa gawain ng Panginoon. Makatutulong din sa ating pong sariling mga buhay. Kaya, number one na dapat nating isalang-alang mga kapatid, yung talagang pananampalataya sa Panginoon. Ang iniisip ng tao na para sa kanyang spiritual at temporal na ikabubuti ay maaring lubos na naiiba sa karnasang dapat siyang magkaroon upang maging tagasunod ni Kristo. Ang kanyang idea ng kanyang sariling halaga ay maaring malayo sa tamang paraan. O talagang ganoon, ano? Yung idea natin minsan malayo sa idea ng Panginoong Diyos. Kaya ang panalangin dapat natin mga kapatid, Panginoon, hindi ang nais ko kundi ang iyong kalooban. Katulad din po ng prayer ng ating Panginoong Hesus, di ba? Noong malapit na siyang ipako sa krus ng Kalbaryo, ay sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi ang nais ko kundi ang iyong kalooban mo. Dahil yung kalooban ng kanyang pagkakatawang tao, yung saro ng galit ng Panginoon ay lumagpas sa kanya. No? Iniisip ng kanyang katawang lupa na wag na siyang mapako sa krus. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi ang nais ko kundi ang iyong kalooban. So yun ang binanggit niya sa huli niyang prayer na po pwede natin maging pattern. Inilalagay ang mga pagsubok sa daraanan mula sa lupa patungong langit. Ito ang dahilan na ang daan patungong langit ay tinatawag na masikip na daan. Yan, siyempre. Yung mga pagsubok sa buhay, yan yung daan papuntang langit. Yan. Yung mahirap sa panahon natin, ito yung nagiging daan natin papuntang langit. Yan. Kasi yung papuntang langit, mga kapatid, masikip na daan yan. Maraming mga tao nagrereklamo, bakit napakahirap ng buhay? Nung nanampalataya ako sa Panginoon, bakit dumami yung mga pagsubok ko sa buhay? Pamilyar po ba kayo? Bakit dumami yung problema kung kailan naman ako tumanggap sa Panginoong Diyos? Dahil yung daan ng papuntang langit, mga kapatid, ay masikip. Yan. Kung gusto nyo doon sa maluwang na daan, doon na kayo. Kung walang mga pagsubok ang gusto nyo, doon na kayo sa maluwang na daan. Ang dulo nun ay kapahamakan. Mas maganda na dito sa madawag, di ba? Mas maganda na dito sa masikip na daan. Sa madilim na daan. Ang daan naman ay papunta sa Panginoong Diyos. Mas magainam yun. Dapat subukin ang karakter. Napakahalaga talaga ng karakter, mga kapatid. Kahit gaano man ang iyong pinag-aralan, kahit gaano ka man matalino, kahit napakadami mong inatinan na seminar, kahit na nabasa mo na ang Bible, ang pinakamatindi pa rin pamantayan yung karakter. No? Sa tuwing nakakabasa tayo ng Biblia, dapat tayo yung pinakamabuting tao sa balat ng lupa. Yung karakter natin na babago. Sabi dito, kung hindi ay magkakaroon ng huwad ng mga Kristiyano kapag hindi sinubok ang karakter, ay mananatili ng katamtamang anyo ng relihiyon hanggang sa ang kanilang mga hilig, ang kanilang kagustuhang gawin, ang kanilang paraan, ang kanilang pagmamataas at ambisyon ay maabot. So kailangan na subukin ang karakter. Kasi kapag hindi, magiging huwad o walang magiging Kristiyano na maayos ang pananaw sa buhay kapag hindi nasubok ng karakter. Kaya minsan, kung ano pa yung ikinagagalit natin, yun pang dumarating at karanasan natin. Para tayo ay matuto, napigilan yung ating sarili sa panahon na tayo ay magtatampo, magagalit, maiinis. May mga panahon talaga na yung pagsubok sa karakter ay nariyan. Pero yun ay pagsubok, trial, mga kapatid, para tayo ay magtuwibay at hindi para tayo ay basta inisin na lang. Kung sa pahintulot ng Diyos
Ang mabibigat na pagsubok ay dumating sa kanila o sa atin. Ang kakulangan nila ang tunay na relihiyon ng kaamuan at kapakumbabaan ni Kristo. Ano daw po yung relihiyon? Kaamuan at kapakumbabaan ni Kristo ay nagpapakilala na kailangan nila ng paggawa ng banal na Espiritu. So yung pong pinahintulutan ng Panginoon na mabibigat na pagsubok na dumating sa ating pong mga karakter, mga kapatid, para daw tayo ay maging tunay na kaanib ng relihiyon ng ating Panginoon. Paano mo malalaman na ikaw ay kaanib ng tunay na relihiyon ng Panginoon? Maamo, mapagpakumbaba, at kailangan natin bawat araw ang paggabay ng banal na Espiritu. Yan. Marami sa mga mananampalataya, no, na hindi mapagpakumbaba. Marami ang mainitin ng ulo. O marami yung karakter na hindi nababago. Kung naalala ko doon sa graduation ng IICD, so pinapipila natin yung lahat ng mga kapatid. Kasi ako'y nakatalaga doon sa pagpipila ng mga kapatid. 700 mga kapatid, 700 plus yung graduate sa IICD. Oh. Merong mainit na yung ulo kasi pinapipila wala pa daw silang uniform, mainit na yung ulo. So sabi ko, pila lang po muna kayo. Kasi may uniform yun eh. O kailangan talaga yung karakter ay subukin. Sa mga panahon na tayo ay sinusubok yung mga self-control natin, yung ating pride, kailangan maging relax lang tayo. No? Tinuturuan tayo na kontrolin yung ating mga sarili. Huwag tayong pagagapi sa kaaway, mga kapatid ko. No, kapag nasubok yung ating karakter, pinahintulutan yun ng Panginoon para tayo ay maging maamo at mapagpakumbaba. Yeah. Maamo, sabi ng aklat ng Mateo, maamo katulad ng kalapati at matalino katulad ng ahas. Yun naman ang sabi ng Panginoong Diyos. Humble as a dove and wise as a serpent. Ayan. Ang utos ng Panginoon sa Lucas 9:23, kung ang sino man ay nais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So naalala ko yung si Pastor Balsin. Ayan, Pastor Balsin, salamat po sa inyo pong pag-ministry. No, na ikwento niya na sa tuwing siya ay magdadrive, pag may nag-cut sa kanya, nagkagalit siya, nagbubusi na siya at muntik niya na mabangga yung nagkakat sa kanya, naiinis siya. Sabi niya, yun yung kanyang cross. Yun yung pagtanggi sa kanyang sarili. Yun yung kanyang cross na dapat niyang ilapit sa Panginoon bawat araw. Yung karakter niya na yun. Tayo maraming mga pasanin sa buhay na dapat nating tanggihan sa ating sarili. Na dapat nating ilapit sa Panginoon. Yung dahilan kung bakit tayo naiinis at nagagalit, yun ang dapat nating ilapit sa Panginoon. Ito yung mga pagsubok na tumutuklas, sabi dito, sa kalidad ng karanasan. Kaya maganda, no? Panginoon, magandang panalangin yun, ano? Panginoon, iparanas niyo po sa akin yung kalidad ng karanasan. Nang sa ganoon, tumibay ang aking karakter. Nang sa ganoon, pag may malaking event na katulad dito, mas malaki pa dito, hindi agad tataas yung presyon ko, kundi mapipigilan ko yung sarili ko. Bawat araw talaga, mga kapatid, idalangin natin yan sa Panginoon. Na Panginoon, tulungan niyo po ako na bawat araw masubok yung ganito kong karakter para ako'y magtumibay. Di ba? Kasi baka may paparating na masigit pa dyan na maranasan natin na talagang makapagbubulwak, makapagpapainit ng ulo natin. No? Hindi natin mapigilan yung ating sarili. Yung mahalagang event na yun. Kailangan nating masanay talaga. Kapag ang kagustuhan o ambisyong pag-asa ng isang tao ay naabot, kanyang ipinakikita kung anong espiritu ang nangangasiwa sa kanya. Inaaniyahan niya ni Kristo ang lahat na pasanin ang kanyang pamatok at matutuhan ang kanyang kaamuan, kapakumbabaan. Alam niyang ito ay positibong kailangan nilang gawin. Bakit? Dahil sa naunang sentence, kapag ang tao ay naabot niya na yung rurok ng tagumpay, kapag naabot niya na yung kapangyarihan, lalo na ang tao, kapag binigyan mo ng kapangyarihan, makikita, lalabas doon o lilitaw doon ang kanyang tunay na karakter. Ayan, ang kanyang tunay na pag-uugali pag binigyan mo ng kapangyarihan ng isang tao. Doon mo malalaman kung sino siya. Malalaman mo na itong tao na ito ay mapagpakumbaba.
at maamo ang kanyang karakter kapag binigyan mo ng kapangyarihan. Kapag binigyan mo siya ng kapangyarihan o tungkulin. Kapag ang tao naabot niya na yung nais niyang abutin, malalaman mo kung ano siya. Yan. Ang sabi po dito mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Ngunit walang tao na makapapasa ng pamatok ng pagpapasakop at pagsunod na hindi natututo araw-araw sa paaralan ni Kristo. Yung paaralan ni Kristo, nabasa ko na yun last year pa dito sa ating devotional. Dapat tayong matuto, dapat tayong magpasakop, dapat tayong sumunod sa Panginoong Diyos. Pero hindi natin magagawa ito kung hindi tayo matututo sa paaralan ni Jesus. Ano yung itinuturo sa paaralan ni Jesus? Kaamuan at kapakumbabaan. Kasama na doon yung pagpipigil at pagmamahal. Walang sino man, anuman ang kanyang maaring mga kakayahan, ang makapagbabata ng pagsubok maliban na siya ay mag-aral sa paaralan ni Kristo. Ito yung bawat araw mga kapatid na paaralan ni Kristo. Na yung textbook ay ang banal na kasulatan. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapanatili ng kanyang tingin na nakapako sa kanya na sumisiyasat ng puso at sumusubok ng kalooban na hinihingi ang katotohanan sa kaloobang bahagi. Yan, ando po yung tunay na Kristiyano na nananatiling nakatingin sa kanyang puso. Ayan, nananatiling nakatingin sa Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na karakter, na nagpapahintulot na subukin ng ating mga karakter. Ang tunay na Kristiyano na nanatiling nakatitig sa Panginoong Diyos at nais na gustuhin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya napakalaga sa prayer, no? Sabihin mo na lahat ng gusto mo sa Diyos. Sabihin mo na ang nais mo sa Panginoon. Pero sa dulo nun, huwag mong kalilimutan, Panginoon, hindi ang nais ko kung hindi ang iyong kalooban. Dahil kung ang prayer mo puro kagustuhan mo lang at hindi mo hiniling yung kalooban ng Panginoong Diyos, may problema sa prayer mo. At ang pinagmumulan ng prayer mo, yung karakter mong makasarili. Yung karakter mong ayaw sumunod. Yung karakter mong mapagmataas sa harapan ng Panginoon. Bakit? Lahat lang ng binanggit mo sa prayer mo, lahat ng kagustuhan mo eh. No? Hindi mo hiniling yung gusto ng Diyos. Itanggi yung sarili ang pinakamahalaga. Kaya nga, yung awit 139:23 to 24 nagsasabi sa atin na siyasatin mo ako o Diyos at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga pag-iisip at tingnan kung mayroong anumang kasamaan sa akin at patnubayan ako sa daang walang hanggan. Ang pinaka-the best pa rin yung laman ng ating mga puso at isipan. No? Na ano po yung dapat nating idalangin? Na ating imbitahan ng Panginoon na siyasatin ang ating mga puso. At kung masiyasat ng Panginoon ang ating mga puso, idalangin na rin natin na tayo ay baguhin ng Panginoon bawat araw sa pamamagitan ng pagsubok na pinahihintulutan niya, sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa paaralan ng ating Panginoong Hesus, na ano po ang matututunan natin? Kaamuan at kapakumbabaan. Marami sana ang buhay ngayon kung yung karakter niya naging maamo siya at maging mapagpakumbaba. Marami ang ma-pride sa kalsada na binaril at binawian ng buhay dahil sa kanyang pagmamataas. Di ba? Oh, marami sana ang mga lingkod ng Panginoon na makikita ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang may isang pagkakataon sa kanyang buhay na hindi siya naging maamo, hindi siya naging mapagpakumbaba. Na yung sanang magpapabautismo na tinitingnan ang mga nag-Bible study sa kanya, nakita niya na hindi maamo at hindi mapagpakumbaba. Na sana ay nakita niya si Kristo, ngunit hindi. Dahil sa ating puso't isipan na hindi natin in-invite yung pagsiyasat ng Panginoon sa buhay natin, na hindi tayo mapagpakumbaba. Kaya number one, na idalangin natin yan mga kapatid, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. No? Kaya ang sabi dito, kung may dumarating mga pagsubok sa ating daraanan, huwag tayo mag-alala, huwag tayo magpanik. Yung daan na yun na dinadaanan natin, daan yung papuntang langit. Huwag nating itakwil o hamakin, ang sabi dito, ang disiplina ng Panginoon. Dahil ang saway ng Panginoon ay tanda niya ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal sa bawat isa sa atin, na magtumibay tayo sa pananampalataya. Yan. Maging maamo at maging mapagpakumbaba tayo. Makita sa ating karakter
ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya congratulations kung sa bawat araw nababawasan yung pagiging mapagmataas natin. Ha? Kung sa bawat araw nababawasan yung pagiging magigilin natin o magagalitin na isip, kung nababawasan bawat araw, congratulations. Natututo tayo sa paaralan ng ating Panginoong Jesus. So salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa pagdidisiplina sa atin. Nagpapatunay lamang na tayo ay nasa tamang landas ng buhay. Papunta itong langit, itong pagsubok na ito na daanan, dahil ito yung makipot na daan. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at patuloy nating isama sa panalangin ng bawat isa sa atin, mga kapatid natin na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. May comfort nawa sila ng ating Panginoong Diyos sa mga oras na ito. So tayo ay mananalangin na sa pangunguna ni Brother Melvin. Pero bago yun, tayo po ay makinig muna ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa umaga na ito na kami ay muli ninyong sinamahan sa aming paggising. Ikaw po ang aming nakasama sa pamamagitan ng lesson na ito. Muli kaming napaalalahanan na may pagsubok sa aming mga daraanan. Salamat po at kami ay inyong kasama sa pagsubok na ito. At minsan lamang ay hindi namin nalalaman ang inyong kabutihan, kaya kami humihingi po ng tawad sa umaga na ito na kami minsan ay mapagmataas at makasarili, na nariyan kayo, inaabot nyo inyong kamay para tulungan kami sa pagsubok na ito. Ngunit kami hindi namin nakikita ang inyong pag-alok, bagkus nakikita namin ang aming sarili na natatakpan ng aming pagmamataas at pride. Nawa sa umaga na ito ay nagising kaming lahat sa aming pagkakamali, pagkakatulog. Patuloy kami magtiwala po sa inyo dahil kayo lamang ang aming malalapitan. Maging magaan ang aming buhay sa kabila ng mga pagsubok na ito sa aming mga daraanan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais naming isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain nawa ang aming buong maghapon. Una-unang aming karakter. Kayo nawa ang manguna sa aming mga isipan. Makakita namin na kayo ay nakabantay sa amin, sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa, upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang may mga kaarawan sa umaga na ito, sina Sister Elizabeth at Sister Dorcas. Naway patuloy silang pagpalain sa simula ulit sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang mga araw, mga linggo at mga buwan. Salamat din po sa mga pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, na patuloy na nagpatatag sa kanilang pananampalataya, na patuloy na kanilang paglago bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang yung disipulo ay kanilang maranasan sa piling po ninyo sa araw-araw na kanilang buhay. Dalangin din po namin sa pagpapatuloy ang comfort sa family ng mga nawala ng mahal sa buhay, sa Goyo family, sa family ni Sister Nympha Rivera. Ay patuloy na samahan po sila sa malungkot na sandali na ito na kanilang nararanasan. Patuloy po na ipagkaloob din sa kanilang mga pangailangan sa sandali na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang revival and reformation na gaganapin sa Kawayan Bugtong, na patuloy itong maging matagumpay at magkaroon ng magandang bunga sa mga kapatiran na ito at lalong mag-uminit sa kanilang pananampalataya. Dalangin din po namin patuloy si Kenel de la Cruz na nasa kanyang karamdaman, ay samahan niyo po siya sa mga sandali na ito, na siya ay patuloy na lumakas ang loob at mawala ang kanyang pangamba sa kanyang karamdaman sa tulong po ninyo. Dalangin din po namin ang surgery na gaganapin kay Hannah Lopez bukas. Patuloy nawa na kayo ang manguna sa paggamot na ito. Bigyan siya ng marunong at mahusay na magagamot upang ang kanyang operation ay maging successful. At kayo din sa kanyang pagpapagaling ay samahan niyo po siya, at kayo din sa kanilang mga iba pang mga pangailangan.
Dalangin din po namin si Sister Tiding at yung kapatid ni Sister Emily na si Eliseto sa kanyang kung ano man ang kanyang pinagdaraanan sa buhay, isama po namin siya sa panalangin sa umaga nito. Gayun din yung kanyang mga anak na naway makita ang inyong kamay na inaabot niyo sa kanila, si Jovan at si John Mark. Amin din po sinasama sa panalangin ng lahat ng may mga karamdaman sa aming mga kapatiran, lalo na si Nanay Fina at si Tatay Rudy, at ang tuhod ni Nanay Fina ay maging maayos na at patuloy siya makagawa ng maginhawa at hindi nahihirapan. At sa pagpapatuloy na isinulit namin isama sa panalangin ang patuloy na recovery nila Brother Daniel Gonzales, ni Sister Lorna Paz, na mabilis ang kanilang paggaling at patuloy na makabalik sa kanilang mga gawain. Dalangin din po namin ang kagalingan kay Irian May Melihor, gayon din kay Melba Tabio Sienson at kay Brother Betoy Castillo. Patuloy namin sinasama rin sa panalangin si Ate Gloria Vicencio, si Gloria Marcos, gayon din si Sister Teresita Dairit Reyes na kanyang karamdaman, at patuloy na kasamahan din ng kanilang pamilya, lalo na yung kanyang dalawang anak at mga apo, na patuloy na Holy Spirit ang gumabay sa kanila at makasama niya sa kanyang pananampalataya. Dalangin din po namin patuloy si Brother Carlito Tomas, Nanay Juning El Pinto, si Lolo Edith Angel Frianesa, Sister Escrelia Gargasin, si Sister Ana Rosbel Hermino, at ang mga nagre-review para sa exam, si Sister Alan Kahukom, si Ma'am Bernadette, at ang iba pang mga nagre-review. Dalangin din po namin ang mga pamilya na aming mga kasama sa mga sandali na ito. Ang family ni Sister Emily Makalalag, kasama na si Manong John at yung kanyang mga anak. Ang family ni Reynard Wenzel Garcia, sina Ruby, Annie, Nicolo, Andre Garcia at ang iba pa. Kaya din ang baby na nasa sinapupunan. Patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya sa tulong po ninyo sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Kaya din ang family ni Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, Patrick, Nicole at Trixie Eusebio Pascua. Naway patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw at makilala nilang lubusan ang Panginoong Hesus na bilang mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at manunubos, at makita nila ang inialok na liwanag sa kanila upang sa kanilang buhay ay magkaroon sila ng guide kasama sa kanilang paglago at paghanda sa nalalapit na pagdating. Dalangin din po namin ang family ni Sister Melissa Gamboa, kasama na yung kanyang anak at kanyang mister at ang kanyang buong pamilya. Kaya hindi yung mga nagtatrabaho malayo sa aming pamilya na sina Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin Paa, si Brother Buboy Paa, gayon din ang tatay ni Sister Joy Valencia. Patuloy na pag-iingat po ang kanilang maranasan sa bawat sandali. Gayon din ang patuloy naming panalangin sa mga kalakasan, healing and recovery ng aming mga kapatiran. Si Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, Baby Josiah, Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Tiwa na nasa banig pa rin ang karamdaman, Brother Gregorio Santin, Kuya Cherry Porbon, si Ma'am Sheila, si Sister Feli Domingo, Sister Lorna Cabietes, Sister Ana Manuel, si Christopher Umali Guterres, Erika Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos. Ang mga kapatiran po na ito ay amin lalapit sa inyo, kasama ng iba pa namin mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Kaya hindi lamang ang aming physical na karamdaman ang aming nilalapit sa inyo, lalong higit ang mas malala naming sakit ng aming spiritual na karamdaman. Hipuin niyo po kami na yung pagpagaling na kamay. Makita namin ang tunay na katotohanan na dapat kaming magpakumbaba, maalis ang aming selfishness at magtiwala sa inyo ng lubusan. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Ang lahat na ito ay aming inihiling at ipagkaloob nawa sa amin, hindi ayon sa aming nais, kundi ang inyong kalooban ng masunod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.